Hi mga labs, umagang-umaga pa nga ay busy-busy na agad kami dito sa bahay dahil hindi ako ngayon nag-live selling, tinik time ko yung aking off sa pagtitinda online para naman matutukan ko muna yung pagdi-decorate ng bahay. So umagang-umaga pa lang nagjo-general cleaning na kami at nagpapalit na din ng mga cortina. Kasi sa isang araw lang sa Thursday 23, yan ay Thanksgiving na sa US at tradisyon ng mga Amerikano ang mag-sit up ng Christmas tree during Thanksgiving. So, nandito tayo sa Pilipinas. Medyo late na ang ating Christmas decoration. Kasi alam niyo naman, dito sa Pilipinas, pagsapit ng September, nagsisit up na agad ng mga Christmas decoration para naman ma-enjoy ng matagal ang mga decoration. Kasi di ba minsan marami tayong mga sinasabit-sabit sa bahay. Pero simple lang ang aking gagawin ngayon. So, may mga kortina pala ditong mga naiwan sa dating may-ari ng bahay. Actually, ang daming kortina niyang iniwan. Fully furnished kasi nung nabili namin yung bahay na to. Ultimo mga kortina, tsaka mga sapin sa upuan ay iniwan niya. So, tamang-tama itong pula. Nakita ko, tsaka nakita nyo din yung liner niya. Meron din siyang Christmas tree. So, perfect talaga siya pang Christmas yung cortina na to. Nilagyan ko na din ng cover itong sofa para matchy-matchy naman siya. Tamang-tama kasi may bisita akong paparating bukas, malinis na siya at saka sa Thanksgiving, ready na din ang aming Christmas tree. Sobrang aga pa nito, hindi pa nga ako nakakapagkapi. Busy na at tulungan naman kami kaya mabilis din na matatapos ang gawaing trabaho dahil nagtutulungan kami. At saka kung mapapansin nyo, ni-rearrange ko din pala yung mga furniture. Dati kasi ang nakalagay dito ay yung dining time. Get the Chinese curtains. The owner before, she have all this supply of curtains. Pati pala itong mga throw pillow covers ay kasama din itong mga naiwan dito sa bahay. Ang ganda na ng setup ng bahay ngayon. Mas lalo siyang lumuwag dahil nga pinagpalit namin yung dining area at saka yung living room. Rearrangement? Make the house bigger now. You mean to my birdies here? Ayan na nga ang final look ng aming living room dito sa baba. Next naman namin na gagawin ay yung sa taas. Dito din sa taas, nagpalit din kami ng mga cover at saka yung cortina. May matchy din ito na color red kaso inuwi ni Jessa doon sa bahay sa isla ng parents ko. So kulay green na lang dito para matchy pa rin yung red and green as a Christmas spirit pa rin yung green at saka yung red combination. So, ayan yung look dito naman ito sa taas na living room. Pagkatapos naman namin ay gagawin na din agad kami papunta doon sa bayan or sa metro. Bagong dating pala yung kotse ngayong araw kaya meron kaming service papunta doon. So, natutulog si Car kaya hindi na siya nakasama. Bagong dating lang tong kotse kanina kaya excited ako. Hindi ko pa masyadong gamay yung kotse dahil nag-i-stop siya. Yung engine ko siyang nag-i-stop kapag pag nag-i-stop ka din. So, ayan.
Ayan ang ganap ng ating araw. Umagang-umaga pa lang, alas 7 ng umaga. Duro-diretso na yung aking trabaho. Nakauwi kami alas 7 na din ng gabi. O, diba? Para bang, ewan ko ba minsan tinatanong ko saan ba ako kumukuha ng aking energy. Kasi pati ako, Turn right. hindi ko alam bakit ang sobrang ligalig or sobrang energetic ko. Kasi nga kinakatch up ko yung aking mga schedule. Kasi maraming paparating na mga ganap. Lalo na yung Pasko, New Year. Tapos, ewan ko, may schedule pa nga ako papuntang Korea. Kaso hindi ko pa ako nakakapag-book. Ewan, sobrang busy ko talaga. Basta. Punta kami ng metro. Mayroon na kaming service. Hindi na mahirap lumabas. Dahil ilalagay lang namin sa likod. Wala si Car. Kami lang tatlo. Natutulog si Car. Nagnanap. Pero parang ang dilim ng ano, Jis, no? Ito. Oo nga. Pero okay lang ito kay pag Hindi masilaw. Oo, pag may adlaw ba. Tapos pag ipatinted ko yan, lalong didilim. Kasi ipapatinted ko. Hindi siguro sa ano lang, panahon. Hindi ko first time mag-drive sa Pilipinas pero medyo nangangapa pa ako kasi masyadong maraming mga motor at saka tricycle dito sa Calbayog City at saka yung kotse, hindi ko pa masyadong gamay yung pag-drive kasi maliit siya at saka yung engine nito kapag nag-i-stop ka na mamatay ng kusa yung engine tapos pag nag-go ka naman automatic din siyang nag-go. Yung bang, basta hindi ko alam yun ang bagong uso ngayon yung fuel efficiency, gano'n, nag-i-stop yung sasakyan kapag nasa traffic ka, tas automatic din siya nagtuturn on. So, dito kami sa metro kasi bibili nga ako ng Christmas tree para sa aming first Christmas dito sa Pilipinas. So, first time namin ni Car na magki-Christmas after 13 years sa sarili namin mismong bahay, hindi na doon sa parents ko. Kasi dati, nang last namin Christmas dito sa Pilipinas, nung year 2017 pa, pero doon yun sa bahay ng parents ko. At least dito, sa sarili na naming bahay. So, pumunta lang ako dito sa metro para magtingin ng Christmas tree dahil mayroon akong mga dalang Christmas balls galing sa US, yung mga dumpster finds ko. Tapos bumili na lang din ako ng iba pang mga decoration na pangdagdag ko kasi konti lang din yun naman. Shop now and look for a friendly home credit sales associate to find the best installment plan for you today. Pagkatapos namin doon sa Super Metro, dumaan na din kami dito sa Talipapa. Eto, bumili ako ng Grover, preskong presko. So, yung Talipapa na to, malapit lang din ito sa bahay na dadaanan namin ito kapag ikaw ay manggagaling sa Calbayog City. So, yung mga na binilhan ko ay nakakakilala pa sila sa akin, mga follower ko. Tinola. Asya nga nito didanin mo ano? Imo bugasan. Oo. Pirang tumpo? Paano ito kinilo? Kinilo. Pirang kilo? 40 na dyan. Hi po. Sige ate. Ayun na. Hi. Friday. Sa metro. Opo. Sala ka kilo ti. Kada mo ni isda nga ni karis yung mamalit. Oo. Ha? Adi man dito yung sahog. Wala na lang kita sibuyas.
Ayan, nakauwi na din kami, naabutan na kami ng gabi. 6:00 na nung kami nakarating sa bahay. So pagdating namin sa bahay, nag-set up naman agad kami ng aming Christmas tree. Ang nabili ko palang Christmas tree ay It Fit pero skinny siya. Ito kasi yung uso ngayon, tsaka mas prefer ko yung ganito, hindi siya takaw sa space sa bahay. Kasi nga, marami na din kaming mga gabi at saka abubot. So ito pala yung mga Christmas balls. Galing ito sa dumpster diving ko sa US. Inuwi ko to nung nagpa-package ako last time. Kasi kung kayo ay nanonood sa akin nung aking mga dumpster diving video last year, nakita nyo na maraming Christmas decoration akong nakuha galing sa basurahan. So yan lang ang aming simple Christmas. Napaka-cute, 'di ba? Pagkatapos kong mag-decorate ng Christmas tree, 7 o'clock na, time to cook for dinner kasi gutom na din ako at saka ang aking mister. So ang lulutuin natin ngayon ay yung binili nating lapu-lapu o di kaya gopher fish. Gagawin natin siyang sweet and sour. Ang mura lang ng isang buong isda, 400 pesos. Sa US, napakamahal ng isda ng gopher. Bihira lang kami bumili niyan kasi dollar talaga ang presyohan niyan sa US. To dito, sobrang presko ng isda at ang mura. Tuwang-tuwa si Car nung pinakita ko na binilhan ko siya ng gopher fish kasi favorite niya yung sweet and sour gopher fish. Si Gisa nang nagprito, ako na lang yung nagtimpla ng sauce. So ayan na ang aming dinner for tonight, 'di ba? Mabilisan. Mabuti nga nandito yung aking mga kapatid. Sobrang sisipag nila. Thankful talaga kasi kung ano yung galaw ko, ganun din ang galawan nila. Maghapon din talaga si Gis ang pagod. Kasi dalawa kaming naglinis. Actually, 3 kaming naglinis. Yung isa kong kapatid na si Mary Ann, sabay din kami pumunta sa metro, tsaka sa palengke. Pag uwi, si Jisa na din nagsaing, naglinis ng mga isda, naghiwa. So, ayun lang ang ating vlog for today. Thank you for watching!